Pagkatapos noon, hindi ko na muling nakita si Nolan Harrington. Nag-asawa ulit ang nanay ko, at ginamit ko ang apelyido ng aking stepfather. Ngayon, ako ay tinatawag na. Mia Donovan, bumangon ka at pumasok sa trabaho. Alam mo ba kung anong oras na? Mia. Narinig mo ba ako? Anong oras na sa tingin mo? Naku, ngayon ang unang araw ng bagong city sa kumpanya. Talagang hindi ako pwedeng mahuli. Pagkatapos ng lahat ng mga taon sa ibang bansa, sa wakas ay nakabalik na ako. Pinalitan ako ng pangalan ng aking ina. Sabi niya magbabago raw ang swerte ko. Ngayon, ako ay tinatawag ng Zachary Harrington. Magandang umaga, Ginoong Harrington. Mauna na kayong bumalik sa opisina. May pupuntahan pa ako. Sige. Hayop ka, Mia, magmadali ka at kumita ng pera para sa akin. Walang kwenta ang pagpapalaki ko sa'yo sa lahat ng mga taon. Ibigay mo sa akin ang buong sweldo mo. Nanay, nakuha ko na. Mahuhuli na ako. Aalis na ako. Kalokohan! Nagtataka ako kung ano na kaya ang kalagayan. Ni Mia Ellison na yon? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Heto, Salamat. hindi na. Hoy! Hayaan mong magpaliwanag ako. Ay, bakit mo ako hinahampas? Gusto ko lang, tanggalin ang chewing gum sa damit mo. Salamat. Bastos ka. Gago ka, sasabihin ko sa'yo. Huwag mong isipin na hindi ko alam na sinadya mo ito. Hindi ko sinadya yon. Nagpapanggap kang mabait, ha? Sinadya mo talaga yon. Ikaw ang bumangga sa akin kanina. Nagpapanggap kang mabait, ha? Nagpapanggap kang mabait, ha? Bumaba ka rito. Hindi ako bababa. Bumaba ka. Sino ang pasahero na may huling apat na digit na 9,524? Hoy, ako iyon, nandito ako. Bitawan mo. Binabalaan kita. Kung ulitin mo to, dadalhin kita sa presinto. Sinasabi ko sa'yo, hindi pa to tapos. Unang araw ko sa Harrington Group at may nakasalubong akong baliw na babae. Swerte ko talaga. Si Mia Donovan mula sa Sales Department. Harrington Group. Breaking news, paparating na ang bagong siki sa opisina. Narinig kong bata, mayaman, at napakagwapo. Ano kaya ang tipo ng babae na gusto niya? Oo, ako rin. Nagtataka rin ako kung may girlfriend ba siya. Hoy, ma. Ano? Blind date? Ma, noong huli, ipinasok mo ako sa isang lalaking nananakit. At bago pa iyon, sinubukan mo akong ipare sa isang kalbong lalaking 50 anyos. Dahil lang mayaman sila, wala ka talagang pakialam sa kaligayahan ko. Di ba? Iba si Ginoong Prescott. Bata pa at matagumpay. 25 taon lang. May pilay lang siya, yun lang. Isang pilay lang, yun lang. Ma, parang ang dali-dali lang para sa'yo. Ikaw na lang kaya ang magpakasal sa kanya? Kahit ayaw mo, kailangan mo. Ang mga Prescott ay isa sa pinakamaimpluwensyang pamilya sa Riverdale. Hindi natin kayang magalit sa atin. Ano? Bakit hindi? May nobyo na ako. Si siya ng kumpanya natin. Si Zachary Harrington, mula sa Harrington Group. Bakit hindi mo subukang tanungin ang mga Prescott? Tingnan natin kung kaya nilang kalabanin ang mga Harrington. Ikaw. Ano, nobya? Ang CEO. So si Mia Donovan ay ang nobya ng CEO. O siya ba'y isang taong personal niyang inilagay sa kumpanya? Teka, paano nangyari to? Malinaw na sinabi ni Madam Harrington na wala siyang girlfriend. Oh, si Mia Donovan na yon.
Ang lakas ng loob niyang magpanggap na girlfriend ng CEO. Ang tapang talaga niya. Mia Donovan, Ginoong Willis. ang lakas ng loob mo? Hintayin mo lang. Hello, Ginoong Harrington. Nandito na po ba kayo? Baba na po ako para salubungin kayo. May ilang gagawin ako ngayon, kaya hindi ako makakapunta. Ah, tama. May isang tao na nagngangalang Mia Donovan. Siguraduhin mong, aalagaan mo siya ng mabuti para sa akin. Nakuha mo. Pwede kayang. Siya nga talaga ang nobya ng CEO. Ay naku, bakit ganyan itsura ni Ames Willis? Impossible. Na-overhear ba niya ako na nagpapanggap na? Fans ng si, pasensya na, ako. Ma'am. Ma'am, Hindi. Ang ibig kong sabihin, Ma'am Harrington, hindi pa siya pumapasok sa opisina simula pa noon. pero, wala namang kinalaman sa akin yun, di ba? Hindi. Ako kasi, sinasabi ko lang, dahan-dahan ka sa paglakad. Nag-aalala lang ako baka ka mahulog. Kung mahulog ka, paano ko ipapaliwanag yon sa CEO? Sige, Ako. Ang ibig kong sabihin, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Sa lahat ng tao sa kumpanya. Oo. Ang kumpanya natin. Talagang nagmamalasakit sa mga empleyado. ha ha ha. Kung wala nang ibang bagay, aalis na lang muna. Ako. Ingat po. Ingat sa paglakad. Ayos ka lang ba? Pasensya na yon. Ang fiancé ng CEO. Huwag mo nang ikalat. Mia Donovan, ang asawa ng CEO. Malapit na ang sahod. Noong nakaraang buwan, nakakuha ako ng malaking kliyente. Ngayon, ang sweldo ko ay tiyak na lalampas sa 5,000. 3,000. Nasaan ang komisyon ko? Supervisor, sa tingin ko may pagkakamali sa sahod ko. Mahigit 3,000 lang ang pumasok sa account ko. Sa tingin ko nakalimutan mong isama ang komisyon kay Marsh noong nakaraan. Hindi, tama yan. Nilagdaan mo ba ang kontratang kay G. Marsh? Proyekto ko yon. Ako ang nakipag-usap. Kinuha mo ang komisyon ko. Hoy, huwag kang magbintang ng ganyan. Noong nandito si G. Marsh, wala ka nga sa opisina. Kung hindi ko siya inasikaso, sa tingin mo ba matutuloy ang deal na yon? Nagcar lang ako. 2 minuto lang yon. Sinunggaban mo ang kliyente ko nang umalis ako. Tapos sinabi mo kay G. Marsh na pareho lang kung sa akin o sa'yo pipirma. Tapos ngayon, ganyan ang sasabihin mo. Hoy, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Nakasulat dito, malinaw na malinaw, walang duda. Handler. Nakalagay, Nancy Brooks. Ikaw, manggaganso ka sa trabaho. Manggagancho. Ha ha ha. Oo, ginagancho kita. Anong gagawin mo tungkol dyan? Manggagancho sa trabaho, ha? Nancy, anong nangyayari? G. Henderson. Magkasundo si Guy Henderson at ang supervisor. Hindi siya kakampi kay Mia. Wala na si Mia ngayon. Maaaring matanggal siya sa trabaho, di ba? Sabi ni Mia, ginagancho raw siya sa trabaho. Ikaw na ang humusga. Sinasabi mo, ginagancho siya sa trabaho? Oo, at sinabi pa niyang ninakaw ko, ang deal niya. Ginagancho ka ba talaga sa trabaho? Nancy, sino ang nagbigay sa'yo ng permiso na manggancho ng katrabaho dito? Ha? Ibalik mo sa kanya ang kanyang komisyon. Triple ang bayad. Ano? Junior staff lang naman siya. Bakit kailangan kong magbayad ng triple? At humingi ng tawad sa harap ng lahat. Kung ayaw mo, umalis ka na lang. Pasensya na. Ano ba talaga ang nangyayari? Si Nancy at si Ginoong Henderson, hindi ba't may something sila? Bakit siya kumampi sa akin? Pinoprotektahan ng kumpanya ang karapatan ng mga empleyado. Pantay-pantay ang oportunidad para sa lahat.
Mula ngayon, kung may mangbuli pa dito sa trabaho, matatanggal ka agad. Mia, satisfied ka ba sa pag-ayos ko dito? Ha ha ha. Okay naman, siguro. Kung may hindi ka gusto, sabihin mo lang sa akin. Aayusin ko talaga. Ha ha ha. Bakit ka nakatayo lang dyan? Ibalik mo ang kanyang komisyon. Ha ha ha. HMPH. Sige, aalis na ako. Ha ha ha. Ha ha ha. Pasensya na, okay? Nagkamali ako. Napilitan lang talaga ako, alam mo? Alam mo ba kung sino? Talaga si Mia? Siya ay ang nobya ng CEO. Imposible. 3 taon na siyang nagtatrabaho sa ilalim ko. Sobra ang pagod niya sa trabaho. Ang bait-bait, nakakaawa nga, laging pagod na pagod. Paano siya magiging asawa ng boss? Seryoso. Diretso ko itong narinig kay Ginoong Willes. At saka, ito ay dapat maging sikreto. Sa totoo lang, nabigla ako. Ang pinakaordinaryong empleyado ng kumpanya natin, si Mia Donovan, naging nobya pala ng CEO. Seryoso, mas masahol ba ako sa kanya? Bakit hindi ako ang nobya niya? Ha? Si Mia ang nobya ng si... Ay nako, tingnan mo ang mga matang iyan. Ang ganda talaga ng ngiting iyan. MMHMM. Ang ganda. Wow. Di ba kakasimula mo lang sa Harringtons? Bakit ang aga-aga mo pang bumalik? Huwag mo nang itanong. May nakasalubong akong baliw na baliw kanina sa daan. Pagkakita pa lang sakin, nagwala na. Di ako pupunta ngayon. Mukhang sa susunod na magsisimula ako ng bagong trabaho. Dapat pumili na lang ako ng swerteng araw o kung ano. Ayun, sakto na yun. Makinig ka sa nanay mo. Sumama ka sa isang blind date. Tingnan mo. Oh, huwag kang mag-alala. Tingnan mo ang lahat ng mga babaeng ito. Ang babata ng mukha nilang lahat. Ang gaganda. Teka, di ba kaklase mo yan sa kolehiyo? Nanay, pinapasama mo na ako sa halos 100 blind date. Sa ngayon, gusto ko muna mag-focus sa career ko. 100 beses na, at wala ka pa ring nagustuhan. Huwag mong sabihin. Tulad ng sabi ng iba, ikaw ay Ano? gusto mo ng lalaki. Nanay, ano ba ang pinagsasasabi mo? Sige na, makinig ka na lang sa akin at sumama ka sa date. Ikaw lang ang tagapagmana sa Harrington. Di mo pwedeng hayaan ang aming angkan na magwakas sa'yo, di ba? Tara na, bilisin mo. Ewan, mas mabuting mag-isip ako ng dahilan o hindi ako tatahimikin ng nanay ko. Sige na, mabait ka. Sa totoo lang, may fiance na ako. Ano? May fiancé ka? Oh, bakit ngayon mo lang sinabi? Dalhin mo na siya agad dito sa bahay. Ipakilala mo sa akin. Hindi naman kailangang magmadali. Nag-aalala lang siya baka hindi mo siya magustuhan, kaya balak niyang dumalaw sa'yo, sa isang espesyal na panahon. Ipagpaliban na lang natin sa ibang araw. Naku naman, ano ba ang dapat ikabahala? Basta babae siya, yun na ang mahalaga. Ha? Triple ang bayad. Umabot sa mahigit 10,000 ang binayaran. Ayos. Narinig ko na ang fiance ng si ay pumasok na sa kumpanya para tulungan siyang alamin kung ano ang tunay na kalagayan. Ha? May gusto bang humula kung sino ang fiance ng si? Sino? Sino? Sasabihin ko, pero hindi niyo pwedeng ipaalam kay Mia ang malaman. Bakit hindi ako pwedeng malaman? Ano, may itinatago kayong drama sa akin? Bakit hindi pwedeng malaman ni Mia? Dahil ang fiancé ng CEO ay si Mia. Ano? Hindi ako ang kanyang nobya. Saan ninyo narinig ang ganoong bagay? Hala, sige na, Mia, magkakaibigan tayo rito. Hindi mo kailangang itago sa amin. Oo, hindi namin sasabihin kon inuman, pangako. Talagang hindi ako ang kanyang nobya. Ano pa bang kailangan kong gawin para maniwala kayo sa akin? CJ, naniniwala kami sa iyo. Hindi kanya nobya. Hindi nga. Mali siguro ang narinig namin. Mali talaga siguro. Kaya, kailan kayo unang nakita ng sisi? Ha? Anong problema, Mia? Mukha kang malungkot.
May nangyari ba? Hoy! Naku, delikado ito. Nagalit sa akin ang asawa ng CEO. Mawawalan kaya ako ng trabaho ngayon? Manager Henderson, kapag pinag-iisipan ko, lalong kakaiba. Huwag mo akong istorbohin. Nai-stress na ako sa nangyari sa asawa ng CEO. Si Mia. Hindi naman siguro siya ang asawa ng CEO. Ano? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Oh, sige na, hindi yan kalokohan. Pinag-isipan ko na ito. Kahit na nagtatago siya ng tunay niyang pagkatao, ang mga mayayaman ay ibang-iba, ang pamumuhay at pananamit. Tingnan mo lang ang suot niya mula ulo hanggang paa. Hindi aabot sa 60 piso yan. Sumasakay siya ng subway papasok sa trabaho araw-araw. Mura lang din ang mga pampaganda niya. Paano siya magiging asawa ng CEO? Ngayong binanggit mo, parang may punto ka nga, ha? Eksakto, kaya nga, kailangan nating ilantad kung sino talaga si Mia. Bakit hindi ikaw na lang ang maglantad ng sarili mo? Nancy, sabihin ko sa'yo, nagdaramdam ka lang, tungkol sa komisyon. Noon, asawa siya ng CEO. Narinig ko mismo kay Mr. Willis. Hindi talaga ako nagsisinungaling. Base sa mga napansin ko, imposibleng asawa siya ng CEO. Binabalaan kita, huwag mo siyang guluhin. Kung gagawin mo yan, ako ang unang hahabol sa'yo. Ikaw. HMPH. Mia. Para sa kahihiyang ipinaranas mo sa akin, babayaran mo ito ng 10 beses, 100 beses. Ang WhatsApp account ng CEO ay kakadagdag lang sa group chat ng kumpanya. Tiyak ako na hindi niya alam na mayroon daw siyang nobya. Hello po, sir. Ako si Nancy Brooks mula sa Sales Department. Naghaharap ako ng reklamong may totoong pangalan na may empleyado sa aming kumpanya na nagkukunwaring nobya mo. Ano, nobya? Hindi ako makapaniwala na may tao talagang nangahas na magkunwari bilang aking nobya. Talagang may lakas ng loob yon. Zach Eri, handa na ang hapunan. Saan ka pupunta? Babalik ako sa opisina. Hindi ba't sinabi mo hindi ka pupunta ngayon? Anong nangyari kay Binata? May kinalaman sa isang nobya o kung ano. Hindi ko rin nakuha ng buo. Ang manugang kong babae. Ano nang gagawin ko? Nandito lang ako para makinig ng chismis, ngayon ako na ang nasa gitna. Saan ba nagsimula ang ganitong chismis? Wag na, siguro dapat magpakatotoo na lang ako. Oras na para maging tapat sa manager. Ito ang project file para kay G. Ellison. Nandito na si G. Ellison. Ikaw na ang bahala sa pagtanggap sa kanya. Bakit ako? May iba pa akong trabaho. Lahat ay abala, hindi mo naman tatanggihan ang mga regular na trabaho dahil lang sa nangyari noong nakaraan, di ba? Siyempre, hindi. Kung gayon, magmadali ka at pumunta na. Naghihintay si G. Ellison sa iyo sa opisina ng CEO. HMP, magsisimula na ang palabas. Ellison. Ako ang magiging pangunahing kontak mo para sa proyektong ito. Una, hayaan mo akong magbigay ng panimula. Ito ang aming kumpanya. Ano nang ginagawa mo? Ano nang ginagawa mo? Tigilan mo yung pagpapaka-innocent virgin na yan. Ang supervisor mo, si MS Brooks, ay sinabi na sa akin ang lahat tungkol sa'yo. Ikaw ay, wala kang iba kundi, isang puta. Ano naman kung hawakan kita? Kaya pala si Nancy ang sadyang nag-set up sa akin. Siguro dapat kitang pasalamatan ng maayos, Ellison. Basta't, alagaan mo ng mabuti ako. Bawat deal na makuha ko, ay mapupunta sa'yo. CJ, talagang aalagaan kitang mabuti. Lintik kang manyakis ka, papatayin kita. Tulong, may tumulong. Huwag. Papatayin kita. Manyakis, akala mo makakatakbo ka?
Huwag kang tumakbo. Bastos ka. Gagawin kitang pinya. Baliw ka. Anong lakas ng loob mong atakihin ang isang kliyente? Alam mo ba kung sino si G. Ellison? Anong lakas ng loob mong bastyusin si G. Ellison? Magaling, Nancy. Sadyang inilagay mo ako sa kapitbahay na to. Gusto mo lang talagang saktan ako ng sadya. Sa totoo lang, sa tingin ko ikaw, ang pinakakarapat dapat dyan. Tumigil ka sa paggawa-gawa ng kwento. Ako ang gumagawa-gawa ng kwento. May isip ko lang kung ilang katrabaho ang niloko mo sa kanilang likuran. Dinadala mo ang toxic na vibes na to sa kumpanya. Dapat kang umalis na lang sa kumpanya. Dave, lumayas ka. Lumayas ka. Ikaw. Kayo lahat. Gusto nyo lahat magrebelde ngayon, ha? Sa puntong ito, nakasuntok na ako ng kliyente. Nagalit kay Nancy at nagkunwaring fiance ng si. Wala nang paraan para magpatuloy akong magtrabaho dito. Ano pa ba ang dapat kong ikabahala? Eksakto, panahon na para lumaban. Nancy, ninakaw mo ang komisyon ng katrabaho mo. May hindi angkop na relasyon ka sa manager. Binubuli mo ang mga tauhan mo. Laging late ka pumasok at maaga umuwi. Hindi ka bagay maging supervisor. Eksakto. ano? Anong problema? Anong nangyayari? Sinabihan ako ng CEO na alagaan ng mabuti si ma'am. Paano mo siya napagalit ng ganito? At ikaw, wala kang pinagkaiba. Ang alam mo lang ay sumipsip at magdoble kara. Inaabuso mo ang kapangyarihan mo. Hindi ka rin bagay maging manager. Ano? Ako? Kung makita ng CEO, si ma'am na ganito, tapos na ako, pakiusap, kumalma ka. At saka, ang buong departamento natin ay laging nag-o-overtime. Late ng 1 minuto, bawas 200 piso. Magtrabaho ng 2 oras pa, walang overtime pay. Kapag may na-achieve na kami, ang lahat ng credit napupunta sa management. Pero kapag may nangyaring mali, kami ang laging gumagawa ng lahat ang sinisisi. Anong klaseng sila-silang sistema ito? Tama ka, ganyan nga. Anong klaseng sira-sirang sistema ito? Baguhin mo, kailangan mong baguhin yon para sa akin. Ang sabi niya, yon ang masusunod. Narinig niyo ba yon? At ikaw, Nancy, at ikaw din, Henderson, hindi na kailangang pumasok kayo bukas. Ano? Alam ba ninyo kung sino siya? Ano, nakikipagkompetensya ka pa sa kanya? Siya ang fiancé ng CEO. Kayong lahat. Alam ninyong lahat? Paano nyo nalaman? Sino ang nagkalat? Gusto ko na lang magtago sa butas. Mr. Willis, huwag kang magpaloko sa kanya. Nagpapanggap lang siya. Ano? Tingnan mo siya, mula ulo hanggang paa. Ang suot niya ay hindi aabot ng 60 piso. Kitang-kita na wala siyang pera. Imposibleng asawa siya ng CEO. Sinusumpa ko, kahit mamatay ang lahat ng babae sa mundo, hindi pa rin magiging asawa ng CEO si Mia. Kung may sakit ka, magpatingin ka. Huwag kang magingay dito. Ang CEO mismo ang nagsabi sa akin. Paano ito magiging peke? Hindi talaga ako nagsisinungaling. Talagang hindi siya. Ma'am, huwag kang mag-alala. Ang mga taong ganyan, hindi na muling magpapakita sa kumpanya. At walang sino man ang manggahas na guluhin ka pa. Maging kampante ka. Okay. Siyempre, hindi ako nag-aalala. Sa mga desperadong sitwasyon, kailangan ng desperadong hakbang. Aalis na ako. Pupunta muna ako sa city. Sige. Ikaw pala, Diyos ko. Gago ka. Ang kapal ng mukha mong sundan ako sa kumpanya. Hello, Mr. Harrington. N. Harrington. Impossible. G. Harrington. Pwede kang magpahinga. Maayos na namin inaalagaan si Ginang Harrington. Si Ginang Harrington? Ha? Nakita yun ng lahat, di ba? Ngayon lang nalaman ng CEO na may nobya siya. Mas gulat pa siya kaysa sa atin. Malaking problema ito, grabe. Sir, si Mia yun. Nagpapanggap siyang nobya mo. Dapat mo siyang ilantad ngayon. Siguraduhing makuha niya ang nararapat sa kanya. Anong nangyayari? Teka, hindi ba talaga siya? Nobya niya? Nobya ko. Kinakabahan na ako. Sobrang kinabahan na ako. Ang lakas ng loob mo. Nasaan na ang manugang ko? Ang manugang ko. Nasaan ang manugang ko? Nasaan na ang manugang ko? Madam Harrington. Nanay,
Anong ginagawa mo rito? Ang kanyang manugang. Narinig ko, nasa opisina ang manugang ko ngayon. Kaya, nasaan na siya? Ako. Darling, ha? Sa wakas nakita na rin kita. Itong batang to, itinatago ka sa akin. Ayaw akong papagkita sa'yo. Tingnan mo ang ganda-ganda mo, ang puti at ang healthy mo. Gusto kita. Madam. Madam, ako po kasi. Madam Harrington, mali po ang pagkakaintindi ninyo. Siya po kasi ay hindi. Siya ang aking nobya. Ano? Gago ka. Nababaliw ka ba? Kung ayaw mong mapahiya sa harap ng lahat, magpakabait ka. Kung malaman ng nanay ko na wala akong nobya, mag-aayos siya ulit nang walang katapusang blind dates para sa akin. Bukod pa riyan, hindi na ako makakagawa ng mga dahilan para tumanggi. Kaya mas mabuti pa. Ipapakilala ko siya ng formal sa lahat na yung araw. Siya ang aking nobya. Ayos. Kung papasayahin mo siya, tataasan ko ang sahod mo. Hello po. Ang ganda naman. Ang ganda talaga. Hindi naman asawa ng CEO yan. Kanina lang, parang estranghero. Ang turing sa kanya ng CEO. Paano siya magiging asawa ng CEO? Madam Harrington, huwag po kayong padadala sa kanya. Ano? Siyempre hindi. Ma, nakalimutan mo na ba? Siya ang naging matalik kong kaibigan noong bata kami. Sabay kaming lumaki, at nangako kami noong mga bata pa kami na magpapakasal kami paglaki namin. Hindi mo ba naalala? Kaibigan noong bata pa. Oh, siya pala yun. Kaya pala nung nakita ko siya, ang saya-saya ng pakiramdam ko. Parang nakilala ko na siya. Dati o parang ganun. Sabi mo nga hahanapin mo siya. Akala ko nga ni mama, dahilan lang yun. Akala ko, hindi mo agad mahahanap. Hahaha, talagang tadhana. Madam Harrington, huwag po kayong padadala sa kanya. Hindi talaga siya, panunumpa ko. Tumahimik ka, daldal ka ng daldal. Puro ka naman kalokohan ang sinasabi. At ano ka ba? Ha? Sino ba ang nagbigay sa'yo ng karapatang mambuli sa aking manugang na babae? Oh, Madam Harrington, paano ko siya mambubuli? Siya ang unang nagpagalit kay G. Ellison. Si G. Ellison ay isa sa pinakamalaking kliyente ng kumpanya natin. Winalang bahala ni Mia ang interes ng kumpanya. Sinaktan pa niya ang isang kliyente sa trabaho. Talagang napakawalang ingat niya. Ininsulto ang isang malaking kliyente. Nagpatalo ng pera ang kumpanya. Madam Harrington, pakitingnan ninyo itong mabuti. Anong kinalaman mo? Magiging manugang ko siya. Hindi mo dapat nakikialam. At saka, tingnan mo lang siya. Halata namang, masama siyang tao. Kung sinaktan siya ng manugang ko, tiyak na may dahilan siya. Mahal, ano sa tingin mo? Tama ba ako o hindi? Wow, parang gusto ko na lang pakasalan ang biyanan ko. Tama. Hindi lang basta-basta ako nananakit ng tao. Halimaw ang lalaking yon, hayagang nanlalambot ng babae, sa opisina, at ikaw, Nancy, kahit alam mong kung anong klaseng tao siya, pinapasok mo pa rin siya at nakipagsabuatan ka sa kanya. Sinaktan ko siya para protektahan ang reputasyon ng Harrington Group, hindi dahil ako ang nobya ng CEO at nagmamagaling lang. Ah, ganun pala. Alam kong tama ang gagawin ng mahal ko. Sige. May tao ba dyan? Paalisin niyo sila. Imposibleng asawa siya ng CEO. Peke siya. Peke. Madam, talagang makatarungan at matuwid kayo. Mahal na mahal ko kayo. Okay. Bumalik na tayo sa trabaho. Hoy, sandali. Kayong dalawang magkasintahan, hindi ba dapat sinamahan niyo ako? Nako, Magkasintahan. Sige. Konti na lang ang tao ngayon, kayong dalawa. Maghalikan nga kayo, gusto kong makita. Ano? halik? Oo, tama. Ang daming tao kanina. Ayoko namang mag-abala pa kayo para patunayan yun sa akin. Pero ngayong nandito na tayo, huwag kang mahiya.
Sige na. Ano? Hindi ka nagsisinungaling sa akin, di ba? Hindi naman. Bilisan mo at gumawa ka ng paraan. Anong magagawa ko? Sige na, bilisan mo. Anong ginagawa mo? Pang-akit sa kamera. Sino bang gustong humalik sa'yo? Wala ngang ganoon. Wow, ang gwapo. Sayang lang, ang weird mo. Kayong dalawa. Ha ha ha, ang galing. Naniniwala na ako, magkasintahan nga talaga kayo. Buisit. Halos mawala siya kanina. Talagang kinabahan ako. Buti na lang. Mayroong palaging. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. Palagi akong nandito para sa'yo. Ang sweet mo. Talaga. Aalis na ako. Hoy, nanay. Huwag kang umalis. Bakit hindi ka nalang kumain dito? Sige. Hindi na ako makakaabala. Kanina lang. Sumpain ka, susuntukin kita, gago ka. Bubugbugin kita, gago ka. Sumpain ka, papatayin kita. Buwisit ka. Makinig ka, hayaan mong magpaliwanag ako. Ako. Sa totoo lang, ako. Ang unang halik ko, alam mo, yun ang unang halik ko. Nawala na, ganoon na lang. Pagbabayaran ko to, anong klaseng kabayaran ang gusto mo? Anong klaseng tao sa tingin mo ako? Gago ka. Hinipuan mo ako dati. Ngayon, nagnakaw ka pa ng halik. At gusto mo akong bayaran? Hindi ito tungkol sa kabayaran. Sige, mali ako. Pasensya na, okay. Ako ay isang magandang bulaklak. At sinira mo lang ako, isang tambakan ng basura. Isang magandang bulaklak. Sinira ng isang tambakan ng basura. Sinasabi mo bang ako ay isang tambakan ng basura? Hindi pwede. Magpapaliwanag ako. Sasabihin ko sa kumpanya mo, at sasabihin ko sa nanay mo ang lahat. Hindi ako magiging ang nobya ng isang gago na sihi na tulad mo. Ano naman kung ikaw ang sihi? Wala yan sa akin. Akala mo ba talagang gusto kita? Magpapaliwanag, hindi pwede. Ikaw ang nagsinungaling sa lahat na ako raw ang nobyo mo, at ngayon gusto mong umatras. Hindi kita palalampasin ng ganun lang. Ako ang nagsinungaling. Nagbibiro ka siguro. Ako pa nga ang huling nakakaalam sa kumpanya. Tungkol dyan, o ano ba? Bahala ka. Isipin mo kung ano ang gusto mo. Magpapaliwanag ako. Umalis ka sa harap ko. Gago ka. Ay, sus. Batang to. Ano nang ginagawa ninyo rito? Hala, sige na. Ano pa sa tingin mo? Honey, syempre, para sunduin ka namin pauwi at alagaan ng mabuti. Pipilitin siyang magpakasal. Nakakatuwa. Huwag kayong magkakagulo. Binabalaan ko kayo. May boyfriend ako. Ang boyfriend ko ay... Narito siya, ang punong ehekutibo ng Harrington Group, si Zachary Harrington. Nagsisinungaling ka. Akala mo makakagawa ka lang ng kwento, at maniniwala kami. Magtulog ka nga. Hindi kami naniniwala sa'yo. Eksakto. Sino ka ba? Si Zachary Harrington. Hindi magkakagusto sa tulad mo. Tingnan mo muna ang sarili mo bago ka magmayabang. Makinig ka, kahit napilay ang paa ko. Ang aking pangatlong binti ay gumagana. Hoy, Harrington, hindi ka pa ba lalapit? Ako ang nobya mo. Titigan mo lang ba talaga na inaapi nila ako? Lalaki ka ba talaga? Sino ba yung kanina? Ang sabing hindi mo talaga ako nobya, at gusto pang magpaliwanag. Nagkakamali ka. Nagbibiro lang ako. Sinong nagsabi ng magandang bulaklak? Ay, ikaw pala ang magandang bulaklak. Ako ang tambakan ng basura. Nagkamali ako sa'yo. Saan mo nakita itong payat na extra? Hindi siya nakikipag-cooperate sa acting mo, di ba? Payat, extra. Ikaw ang pinag-uusapan ko. Tingnan mo, sa mga gusot mong damit, mula ulo hanggang paa, mukha ka bang CEO? Hoy, magkano ba ang talent fee mo? 50 piso kaya? Paano kung magtrabaho ka na lang sa akin? Dadagdagan ko pa ng 50. 100. Pumunta ka sa lobby.
Ay wow, tingnan mo to, seryoso ka na ngayon? Bilisan mo at sumama ka kay Mr. Prescott. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Tara na, umalis na tayo. Mahal. Mahal, iligtas mo ako. Mahal. Hoy, ikaw, bumaba ka ngayon din. Put angina mo. Sa harap ko mismo. Nagluloko ka? Akala mo ba patay na ako? Hoy, ikaw, bitawan mo siya. Kilala mo ba kung sino ako? Galing ako sa pamilyang Prescott. Kaya kitang durugin. Parang langgam lang. Alam mo ba kung paano ka mamamatay? Aray. Ayaw mo pa rin bumaba. Ayoko. Alam mo ba ang timbang mo? Gusto mo ba akong durugin ngayon? Ikaw. Tietfe. Payat. Ikaw. Buti naman at alam mong umurong. Pag-uusapan natin mamaya. Prescott, ha? Ano? Natatakot ka na? Mr. Harrington, pasensya na at nahuli ako. Kumusta, yung Harrington? Mr. Harrington. Teka, siya ba talaga ang bagong tagapagmana ng Harrington Group? Zachary Harrington. Ipasa ang salita. Wakasan ang lahat ng pakikipagtulungan sa mga Prescott. Ay blacklist sila sa buong industriya. Ano? Ipasa ang salita. I blacklist ang mga Prescott. Aba, huwag mong isipin na ang pag-upa ng maraming extra at pagpapahayag ng matitigas na salita ay gagawin kang CEO ng mga Harrington. Pagod ka na ba sa buhay mo o ano? Pa? Hello, pa. Nasaktan mo ba ang CEO ng mga Harrington? O ano, ang aming mga Prescott? Ay tapos na. Ginoong Harrington, nagkamali ako. Ginoong Harrington, pakiusap, hayaan mo na ako. Ginoong Harrington. Ako ang bayaw mo, Ginoong Harrington. Ang manugang ko. Ako ang biyenan mo. Ang pamilya mo ay napakayaman. Tungkol sa dote. Walang dote. Pakakasalan ko siya dahil gusto ko. Walang hiya ka. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Dapat bulag na ako. Ginoong Harrington. Ginoong Harrington. Salamat sa ngayon. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ginawa ko lang iyon para harapin ang nanay ko. Huwag kang magkamali ng akala. Ah. Mauna ka. Hello, Imbrath C. Mia, ang galing mo. Mabuhay si Tivrath C. Anong nangyayari? Bakit mas maganda na ang reputasyon niya sa kumpanya kaysa sa akin ngayon? And Harrington. Pumunta ka sa opisina ko mamaya. Wow, sobra talaga siyang mag-spoil sa'yo, ha? Hindi pa nga kayo hiwalay. Pinapapunta ka na niya sa opisina niya? Oo nga, tama. Parang sa mga CEO romance stories lang. Sige na, sabihin mo sa amin. Gusto kong malaman kung paano mo naengganyo ang CEO. Paano ko malalaman? Ako talaga ang huling tao sa buong opisina na nakaalam nito. Gumagana ang tadhana sa mga misteryosong paraan. Hindi mo to mapipigilan kahit subukan mo. Pwede mo ba akong tulungan na imbestigahan ang isang tao? Kahit na ang pagtatrabaho sa Harringtons ay isang pangarap na oportunidad para sa maraming tao. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, sa tingin ko mas mabuting mag-resign na lang ako. Madam. Gusto kayong makausap ni Mr. Harrington. Ah, Pasok. and Harrington. May gusto akong pag-usapan sa inyo. Pirmahan mo ang kasunduan sa mesa.
Kasunduan ng mag-asawa. Sa mga pampublikong lugar, kailangan ng naaangkop na pagpapakita ng pagmamahal. Bilang mag-asawa, tulad ng paghawak kamay o pagyakap. Pero walang labis na gagawin laban sa kagustuhan ng isa. Ano ba tong mga salita rito? Parang ako pa ang manghaharas sa kanya o ano? Mag-resign ka agad sa kumpanya? Anong nangyayari? May problema ba? Ibig kong sabihin, magre-resign naman na ako. Pero ibang usapan ang matanggal. Bakit ako dapat umalis sa kumpanya? Nilabag ko ba ang anumang alituntunin o regulasyon ng kumpanya? O hindi lang ba ako sapat para sa posisyon ko? Simple lang. Ayoko lang na makita ka sa kumpanya. Ikaw. Magre-resign naman na ako. Pero ngayon, dahil tinatanggal mo ako ng walang dahilan. Hindi ako aalis. Ikaw. Ako ang CEO. At ako ang asawa ng si. Ano naman? Anong asawa ng CEO? Nagkukunwari ka lang. CJ, yan ang sinabi mo. Sasabihin ko sa lahat ngayon din. Anong ginagawa mo? Pasensya na. Bakit ang init-init? Ang weird. Bakit parang hindi ako gaanong naasa? Nang hinawakan niya ang kamay ko kanina? Panaginip lang to siguro. Panaginip lang talaga to. Nababaliw na ata ako. Paano kaya naging ganito? Ang tibok ng puso ko. Panaginip lang to, panaginip lang. Mr. Harrington. Pasok. Mr. Harrington. Nalaman ko na. Ang taong pinahanap mo. Sabi nila nung bata pa siya, naghiwalay ang mga magulang niya. At dinala siya ng nanay niya sa ibang estado. Inaalam ko pa ang ibang detalye. Huwag kang mag-alala, may balita pa ako sa lalong madaling panahon. Sige, bilisan mo. Oo nga pala, Mr. Harrington. Ang lakas naman ng loob mong lumabas ng hayagan para humanap ng ibang babae. Hindi ka ba natatakot magselos ang misis mo? Ha? Kaibigan ko siya noong bata pa kami. Matagal na kaming hindi nakikita. Gusto ko talaga siyang makita. Ha? Anong nangyari pagkatapos? Pagkatapos kami, Ha? Aalis na ako. Hahanapin ko siya. bakit ko ba ito ipinapaliwanag? Para bang sobra akong nag-aalala sa babaeng yun? Hello, ma. Zachary, gusto ng lolo mo na pumunta ang lahat sa bahay para sa hapunan mamayang gabi. Isama mo ang iyong nobya. Ano? CJ. Gusto ni Lolo na pumunta tayo sa lumang bahay mamayang gabi. Ang nobya ko. Gigisahin kita. Sa lahat ng pwedeng utang na loob, bakit pa kay gago ito ang nautangan ko? Ang hirap talagang bayaran nito. CJ, boss. Huwag kang kabahan. Ay nako, ito ba ang nobya ni Zachary? Wala namang kakaiba. Mukhang mahirap naman. Zachary, mag-ingat ka. Huwag kang maloko. Tita Emmy, nobya ko siya. Wala namang sinabi ang nanay ko. At akala mo ba may karapatan kang humusga dito? Ikaw. Sa tingin ko, si Tita Emay ay mukhang unggoy at matalas ang mukha. Malamang masungit siya at mahirap kasama. Ikaw. Pasensya na, Tita Emmy. Hindi ko dapat hinuhusgahan ang itsura. Pero, sa iyo ko talaga natutunan yan. Ang talas ng dila mo. Ikaw. Kaya ito ang mabuting asawa na pinili mo. Ganyan ang ugali. Maria. Huwag mo nang isipin ang sinabi niya. Magsasama lang ng loob mo. Zach, nandito ka na. Zach, Tiate, mukhang isang plastic na landi.
Ito siguro si kasintahan ni Zack, di ba? Hi, ako ang kababata ni Zack. Ako si Aubrey Sterling. Hoy, sandali. Sino ng kababata ko? Bakit hindi na lang kayo magkwentuhan ng kababata mo? Aalis na ako. Mia. Hindi naman. Nagsiselos kaya siya. Mia. Kababata pa. Masamang lalaki, masamang babae. Masamang lalaki, masamang babae. Mia, anong kinukot mo dyan? Wala po iyon, Ginang Harrington. Ano nang nangyayari? Ang lolo ni Zachary at ang buong pamilya ni Tito Oscar ay darating na lahat. Maaari na kayong umupo. Ito ang lolo ni Zachary. Oh, kumusta po, Lolo? Maupo po kayo. Ngayong araw, narito ako dahil may isang bagay na kailangan kong pag-usapan sa inyong lahat. Dahil si Zachary ay kakagaling lang mula sa ibang bansa at hindi pa masyadong pamilyar sa mga operasyon ng Harrington Group natin. Napagpasyahan kong ipagpatuloy ni Tito Oscar ang pamamahala para kay Zachary at pangasiwaan ng Harrington Group. Ano? Putol ako. Lolo, ang Harringtons ay ang pamana na itinayo ng tatay ko mula sa wala. Nang pumanaw ang tatay ko, ang nanay ko na, ang ganap na namamahala sa lahat. Bakit dapat pang makialam si Tito Oscar? Ako ang nakababatang kapatid ng tatay mo. Kakagawa lang ng nanay mo ng liver transplant surgery at hindi pa rin maganda ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Kakauwi mo lang mula sa ibang bansa, kaya halos wala kang alam tungkol sa Harringtons bilang iyong tito at bilang nakababatang kapatid ng iyong ama. Sa anumang paraan, dapat ay tinutulungan ko kayong dalawa dahil mag-isa na lang kayo ngayon. Tama ba? Ikaw. Ito ay pagsasamantala lang sa kanila. Tama, maaaring mag-away kayo, pero magkadugo pa rin kayo. Pamilya pa rin tayong lahat. Si Tito Oscar ay, hindi kailanman sasaktan kayo. Tapusin na natin ito dito. Naaalala kong ang Harringtons ay itinatag ng iyong ama, maliban kung ako ay nagkakamali. Hindi ka nagkakamali. Ang lolo ni Zachary ay, ang pinuno ng pamilyang Harrington. Kahit noong buhay pa ang ama ni Zachary, kailangan pa rin niyang sundin ito. Tita Emmy, ang ama ni Zachary ay naroon sa loob ng maraming taon. Pero si Tito Oscar ay hindi kailanman nagtrabaho sa Harringtons, di ba? Sige, desidido na yan. Lolo, so ibig mong sabihin, nang simula ng tatay ni Zachary ang Harringtons, ikaw at si Tito Oscar ay malaki ang naitulong sa kanya. Ikaw. Hindi. Pero ang tatay ni Zachary ay anak ko. At ako ang lolo niya. Paano pa ako makakatulong? Okay, naiintindihan ko na. So pagkatapos mawala ng kanyang ama, ikaw at si Tito Oscar ay malaki rin ang naitulong sa kanyang ina. Hindi pa rin. Paano nangyari yon kung nandyan ang mga magulang mo at ikaw ang panganay na anak? Bakit nila susubukang kunin ang kumpanya ninyo? Anong ibig mong sabihin? Bakit ka nagsasabi ng ganyan? Napakasama naman ang sinabi mo. Sinusubukan mong pag-awayin kami, ni Zachary. Sige, titigil na ako. Wala na akong sasabihin pa. Kain ka ng mabuti. CJ. Nakakainis talaga. Hindi ako makapaniwala na netreten ako ng batang yun. Ako, Maria. Huwag ninyong kalimutan na nandito pa rin ako, di ba? Alam kong ampon ako, pero sa puso ko, kayo ang tunay kong nanay at tatay. Kaya, kung mapapasakop ko si Zack, magiging sa inyo rin ang Harringtons, di ba? Sige. Uunahin kong maghanap ng posisyon para sa iyo sa Harringtons. Okay. Halika. Maupo ka. Mia, maraming salamat sa araw na ito.
Walang anuman. Ito dito, binigay ito sa akin ni Lola Zack. Sabi niya, para daw ito sa manugang na babae. Ngayon, ipapasa ko na ito sa'yo. Madam, ano nang ginagawa ninyo? Napakahalaga nito, hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo. Dahil para sa akin, manugang nakita, anuman ang mangyari. Ngayon, salamat sa'yo at nandoon ka, mabilis kang nakaisip ng solusyon. Kung wala ka, alam ko ang ugali ni Zachary. Baka sumabog na siya roon. Kaya kailangan mong tanggapin ito. Madam, Maging mabuti ka. magsalita ka naman, ano? Salamat, madam. Ay naku, hindi ko kaya. Napakamahal ng bracelet na ito. Kailangan kong isauli ito. Heto, pwede mo bang ibigay ito sa nanay mo? Hindi naman talaga siya, yung tipo ng taong materialistiko, napakamahal ng jade bracelet na ito, ako pa ang inabutan niya para isauli. May hindi kaya. Pagkakaintindihan? Galing ito sa nanay ko, ibinigay niya sa'yo. Kung gusto mong isauli, hanapin mo siya. Kung tatanggapin niya, bakit pa ako pupunta sa'yo? E di ikaw na lang ang mag-ingat. Ito ay para sa magiging manugang niya. Kontrata lang ang nagbubuklod sa atin. Kontrata. So, hindi pala sila tunay na magkasintahan. Magkasama kami ngayon, hindi ibig sabihin habang buhay. Ano nang sinabi mo? Ang sinasabi ko, dahil lang ayaw tanggapin ng nanay ko, na isasauli mo ang bracelet na yon, hindi ibig sabihin ayaw niya sa susunod. Hawakan mo muna ngayon. Ah. Well, gusto ko nang mag-resign. Mag-resign? Bakit? Hindi mo ba ako gustong paalisin noon pa? Hindi ba gusto mo akong mag-resign? Matagal na panahon na ang nakalipas. Zack. Narito ako para magsimula ng aking trabaho. Magsisimula ng trabaho. Tama iyan. Sinabi sa akin ni nanay at tatay na, pumunta at matuto mula sa iyo. Ano kaya ang magagawa mo rito? Ikaw, pumapasok ka sa trabaho. Pero hindi ka man lang nagsuot ng pantalon. Seryoso, wala ka bang hiya? Pero nakasuot ako ng pantalon. Probinsyano. Mukhang hindi talaga niya gusto si Aubrey. CJ, walang problema. Tamang-tama ang timing. Si Mia ay nag-iisip mag-resign. May bakanteng posisyon ngayon. Maaari mong kunin ang papel ng supervisor sa departamento ng pagbebenta. Hindi talaga gusto ni Zack sa kanya, di ba? Hindi ako magre-resign. Naalala ko lang, marami pa akong trabahong kailangang tapusin. Ang pagpasa ng mga bagay sa kalagitnaan ay magiging masamang tingin para sa kumpanya. Bukod pa riyan, nangako ako kay madam na ako ay maging iyong kanang kamay. Paano ako makakabali sa aking salita? May katwiran yan. Nagtapos ako sa mga prestihiyosong universidad. Talagang kaya kong suportahan si Zack ng mahusay. May punto ka rin. Mag-resign ka na lang at huwag mo nang isipin yun. Ako ang bahala kung magre-resign ako o hindi. Huwag mo akong intindihin. Mag-ayos ka sa sarili mong buhay. Ikaw. Zack, paano kung maging personal assistant na lang kita? Ano sa tingin mo? Hindi ako interesado. Maya-maya, aaksidente, akong mahuhulog kay Zachary. Tingnan natin, kung talagang mananatili siyang walang pakialam kapag nakaharap sa isang kagaya kong napakaganda. Hoy, Zack. Wow! Paano ka? Pinalayas ni Zach. Ikaw. Baliw na baliw ang sihi sa asawa niya. Siyempre, iniiwasan niya ang ibang babae parang may salot. Oo. Para naman alam nyo, nagkukunwari lang sila, sa totoo lang. Wala talaga akong ebidensya ngayon. Kahit na ibunyag ko na nagkukunwari lang sila, hanggat hindi umaamin sina Zack at Mia, sa kahit ano, walang ibang maniniwala, sa halip, baka isipin pa nila na ako ang kabit.
Hindi naman talaga sila ganun ka-close. Kung hindi, tingnan mo ang suot mo. Bakit bargain brand lang lahat ng gamit mo? Sobrang yaman ni Zack, kaya bakit hindi pa niya nabibigyan ng black card? Kasi hindi ko naman hiningi. Ay nako, hindi niya talaga maintindihan. Araw-araw, napapagod na lang ako. Sa pagtanggi sa kanya tuwing, magbibigay siya ng regalo. Yung mga Chanel at Gina yan, parang pinapadala lang niya, ng libre sa bahay ko. Tinanggihan ko lahat yon. Saan man galing, ibinalik ko agad. Ikaw, Wow, ang bait niya sa'yo. iniligtas mo ba ang buhay niya o ano? Naiinggit ako. Sobrang inggit. Sige, ituloy mo. Nagtataka ako kung hanggang kailan mo itatagal ang pagpapanggap na yan. At tungkol sa black card na yan, halos ipilit na nga ni Zachary sa akin yan. Matagal ko nang tinanggihan yan. Card lang yan, sino ba ang may pakialam? Zack, bakit ka? Kinakabahan mo makita si Zack. Ano? Nagmamayabang ka lang kanina. Ang saya-saya mong magkwento kanina. Ano nang pinag-uusapan nyo? Ako, Sabi niya, binigyan mo siya ng napakaraming Chanel at LV. Tinanggihan niya lahat yun. Sabi pa niya nakakainis daw. At sinubukan mong bigyan siya ng black card. Pero tinanggihan din niya yun. Talaga? Ay naku, parang napasobra yata ako sa pagyayabang. At nahuli ako ng tuluyan ng lalaki mismo. Wala na ako. Subukan mong ituloy yan. Tama yan, laging tumatanggi yan sa mga regalo ko. Ha? Hello! Bilhin mo lahat ng pinakabago na designer bags at damit sa bawat luxury store dito sa lungsod. At ipadala mo kay Emerald Harrington. Teka, sobrang spoiled ng Tsihi sa asawa niya. Parang rom-com fantasy ba ito? Subukan mong tumanggi, kaya mo ba? Seryoso, ano ba ang plano niya? Exclusive black card. Eksklusibong black card. Ito na ba yung maalamat na walang limitasyon? Eksklusibong black card. Akala ko, hindi ko na makikita sa buhay ko ang tunay na eksklusibong black card. Salamat talaga kay Mia. Kung hindi, kahit tingnan lang, hindi ko na yata magagawa. Paano nangyari ito? Bakit ganito? Contract relationship lang dapat sila. Bakit ipinagtatanggol pa rin siya ni Zack sa harap ng publiko? Heto, kunin mo. Bumili ka ng kahit anong gusto mo. Sige, balik na tayo sa trabaho. Huwag kayong magpapagod ng sobra. Mia, ang swerte mo talaga, ha? Saan mo ba nakilala? Ang sisi. Oo nga, seryoso. Sige na, ikwento mo sa amin. Kailangan ko na ring magmadali at humanap ng sarili kong makapangyarihang CEO. Well, hindi ko sasabihin sa inyo. Sige na, sabihin mo na. Ay, sige na, wag na. Sa susunod na lang. Siguro iniisip ni Zack na may pakinabang pa siya, kaya lang siya mabait sa kanya. Ilalantad ko ang pekeng pagiging magkasintahan ninyo sa harap ng lahat. Mia, jijibin kita. May mga taong nasa kontratang relasyon, at kailangan pa rin nilang magbayad buwan-buwan. Pero siya, nagpapanggap na fiance ko, at sa buong panahong ito, ni minsan ay hindi siya nagbanggit ng pera. Kung gayon, ano ba talaga ang habol niya? Ginoong Harrington, Ano? gusto niyo po akong makausap? Hoy, tanong ko lang sa'yo. Yung usap-usapan na fiance ko si Mia, paano ba talaga nagsimula yan, at kumalat sa buong kumpanya? Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi sa akin tungkol dyan? Ano, ako? Kailan ko? Nasabi yon? Tumawag ka mismo sa akin, at sinabing alagaan ko ng mabuti ang asawa mo. Tumawag ako. Oo, May mga asikasuhin ako ngayon, kaya hindi ako papasok sa opisina. Oh, siya nga pala. May isang tao na nagngangalang Mia Donovan. Kailangan mong tulungan ako, na alagaan siya ng mabuti. Nakuha mo. Ang ibig kong sabihin ay alagaan mo siya, hindi yung alagaan siya sa ganoong paraan. alin bang pag-aalaga ang ibig mong sabihin? Sa totoo lang? Ikaw, Hay, ang ibig mong sabihin ay kabaligtaran? So, kayo niya, ay hindi naman talaga nag-engage. Kaya pala, paulit-ulit mong ipinagpapatuloy na hanapin ko ang childhood sweetheart mo. nagkamali ba talaga ako ng pag-intindi sa kanya? Mula pa sa simula, Nako, ito ay malala. Lumala ng gusto ang pagkakamaling ito. ang buong bagay na ito, Ano po?
Huwag mong sasabihin kaninuman. Huwag mong sasabihin kaninuman to. Sige, gets. Ah, Mr. Willis, Mr. Leng. may itatanong sana ako sa'yo, tungkol kay Zachary at Mia. Wala akong ideya. Wala talaga akong alam, sa totoo lang. Please, huwag mo akong tanungin tungkol dyan. Ang masasabi ko lang sa'yo, ganoon lang talaga sila. Kung ano ang nakikita mo. Malapit na malapit sila. Sa totoo lang, alam ko na ang lahat. Ha, alam mo rin na, kontratang magpartner lang sila, di ba? Oo, sinabi na sa akin ni Zachary. Makinig ka, nagkamali talaga ako ng malaki. Hindi ko alam, na hindi pala sila talaga engaged. Kaya sa huli, nagpanggap na lang sila, na magkasintahan. Ibig kong sabihin, ano ba tong sitwasyon na to? Mas gugustuhin pa ni Zach na magpanggap na may relasyon siya kay Mia para lokohin si Madam Harrington, kaysa tanggapin ako. Mayroon ba siyang tunay na pag-ibig sa labas? Basta tulungan mo si Zach na hanapin ang kanyang unang pag-ibig, mababawi mo ang pagkakamali mo sa kanya, at naniniwala ako na si Zach hindi magtatagal na magalit sa'yo. Yan din ang iniisip ko. Paano mo nalaman na pinahanap niya sa akin ang kanyang kaibigan noong bata? Sinabi niya rin sa'yo yon? Totoo pala. Oo. Mukhang, hindi ka talaga niya itinuturing na ibang tao. Well, hindi na ako dapat magsalita. Kailangan ko siyang hanapin. Bumalik ka na sa trabaho mo, okay? Mia, oh Mia. Tingnan natin kung gaano pa katagal mo mapapanatili yang titulong asawa ng CEO. Ginoong Harrington. Napakahalaga ng card na ito. Hindi ko ito matatanggap. Talagang napakahalaga nga nito. Pero, hindi ba't kanina lang ay naghambog ka ng todo? Ang ibig kong sabihin ay, Kung hindi ako makikisabay sa'yo, paano ako magpapanggap na nobya? Na halos nababaliw sa'yo. kaya, ibinibigay mo sa akin ang card na ito. Para lang sa papel. Ano pa ba? Ano ba ang iniisip mo? Hindi. Wala lang. Wow, ang sweet naman yan. Talagang magkatulad na nilikha sa langit. Hindi na sila makapagtigil, kahit sa opisina. Huwag kang umalis. Ang totoo, asawa ng CEO ng Harrington ang kapatid kong babae. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Oo, ang anak ko, ang nobya ng CEO sa Harrington Group. Eksakto. Wala akong pinaniniwalaan sa sinasabi mo. Walang ebidensya. Sa ilalim ng Harrington Group, may jewelry store. Sa kabilang kalsada lang. Kung magaling ka talaga, kumuha ka ng ilang gold bars at mga brilyante para sa akin. Oo, tama ka. Bakit hindi ko naisip yan? Tara na, ngayon na. Dadalhin kita sa Harrington Jewelers. Tara bumili ng malaking brilyante. Halika na. Maligayang pagdating sa Harrington Jewelers. Ano ang gusto ninyo? Pumili ka lang ng kahit ano ang gusto mo. Talaga, kahit ano talaga ang pwede kong piliin. Kahit ano ang gusto mo. Nanay, pumili ka rin. Ito, at ito. Magaganda naman lahat. Gusto kong makita mong suot mo sila. Kita mo, hindi talaga pwedeng husgahan ang libro sa pabala. Ang taong ito ay maaaring mukhang ordinaryo lang, pero sa totoo lang, mayaman pala siya. Eksakto, buti na lang hindi tayo naghusga sa itsura. Ito, at pati ito. Dagdag pa ito. Ay balot mo lahat para sa akin. Gusto ko rin ng ilan. Ito, at pati ito. Hello po, sir. Ang kabuang bayad ay 768,000 dolyar. Sir, maaari ko bang itanong kung paano ninyo gustong magbayad?
Ito ang Harrington Jewelers, tama ba? Opo, sir. Ang bagong CEO ninyo. Ang pangalan niya ay Zachary Harrington, tama ba? Opo, tama po. Eh di walang problema. Pwede akong mamili dito, nang hindi gumagastos ng kahit ano. Ano? Pwedeng mag-shopping dito, nang hindi gumagastos ng pera. Ano? Kapatid ko, nobya siya ni Zachary Harrington. Bayaw ko si Zachary, kaya pwede akong kumuha ng gamit dito. Libre lahat para sa akin. Ah, gets ko na. Guardia, may mga manloloko dito. Nagnanakaw. Ano? Mga manloloko. Anak ko yang pasaway na yan. Nanay niya ako. Nakikita mo. Nanay niya ako. Anak ko siya. Tingnan mong mabuti, kapatid ko siya. Ako ang kanyang kapatid sama, at talagang manggahas kang apihin. Ang kapatid ng asawa ng CEO. Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Mukhang totoo nga. Totoo nga talaga. Ayaw mo pa ring maniwala, ha? Sige, tawagan mo siya at tanungin. Oo, tumawag ka ngayon din. Ayaw kong maniwala na hindi niya ako makikilalang nanay. Eksakto. Anong klaseng trabaho ito? Para saan ka pa ba kinuha ng kumpanya? Anong tinitingnan-tingnan mo? Tamad ka maghapon. Di mo matapos ang trabaho mo. Hello, may tutulong ba ako sa inyo? Hello, I'm Raf Silly. Ako si Cathy Henderson, ang sales assistant sa Harrington Jewelers. Hello, ano po ang maitutulong ko? Maaari ko bang itanong, si Donna Marsh ba ang inyong ina? Ang inyong nakababatang kapatid ba ay si Logan Donovan? Sige, ma'am, nakuha ko na. Hindi na kita istorbo. Kumusta naman? Sabi ko sa'yo hindi ako nagsisinungaling, di ba? Pasensya na po, mali namin yon. Paumanhin, humihingi ako ng paumanhin. Ibigay mo sa akin. Tara na. Hello, kumusta? Ako si Mia Donovan. Tungkol sa sinabi mo sa akin kanina, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ito kasi, ma'am, kanina ang nanay mo at ang nakababata mong kapatid ay pumunta sa Harrington Jewelers at bumili ng alahas. Umalis sila nang hindi nagbabayad. Tumatawag lang ako para kumpirmahin sa'yo. Ano? Paano nila nagawa yon? Pigilan mo sila agad. Pupunta ako dyan. Okay, walang problema. Mia. Ano nang problema niya? Hindi ko rin alam. May iba ka pang gusto? Pagkain. Sige, walang problema. Kung gusto mong ihatid kita sa bahay, walang problema. Sandali lang. Anong meron? Gusto mo pa ring palayasin kami? Sa 2 gintong kwintas lang, ha? Huwag kang aalis. Iwan mo dito ang alahas. Huwag kang maglakas loob na umalis. Isuko mo ang iyong alahas. Anong sinabi mo? Nababaliw ka ba? Ako ang kapatid na lalaki ng asawa ng CEO. Akala mo ba makakalaban mo ako? Seryoso ka bang gusto matanggal sa trabaho? Eh ano kung nilabanan kita? Ibalik mo yan ngayon din. Anong ginagawa mo? Huwag mo ngang isipin yan. Ibalik mo, Hindi pwede. Bitawan mo. Maria. Hindi mo ibabalik. Magbayad ka. Wala kaming pera. Yung mga dala nila, magkano lahat yon? Lahat-lahat, 768,000 dolyar. Ano, ganun karami? 768,000 dolyar. Ang lakas ng loob mong kumuha ng ganun karami. Eh ano naman, asawa ka ng CEO ng Harrington. Sa'yo rin ang Harrington Group. Nanay mo ako. Ibig sabihin, akin din ang Harrington Group. Kumukuha lang kami ng gamit sa sarili naming bahay. Eh ano naman, tama. Anong problema? Kung ganyan ka pa rin magsalita, parang sinasabi mo, parang sa'yo lang ang buong mundo. Ibabalik mo ba o hindi? Hindi. Ayaw ko. Huwag ka nang umasa. Mamatay na lang ako kaysa ibigay sa'yo. So ayaw mong ibalik? CJ, Sumuko ka na, ha? Alam kong wala ka nang maisip. tumawag ng pulis. Sabihin mo, may nagnanakaw sa Harrington Jewelers. Ano? Hindi mo yan magagawa. Ako, ang nanay ng asawa ng CEO mo. Eh di ako na ang tatawag. Eh anong ginagawa mo? Hello, 711 po ba ito? May nagnanakaw sa Harrington Jewelers. Tumatawag nga talaga siya. Ikaw. Aarestuhin mo talaga ako. Nanay mo ako. Aarestuhin ko ang mga magnanakaw.
Ikaw, gusto mo lang sirain ang buhay ko. Kung ganun, sisirain ko rin ang sayo. Eksakto. Ano nang sinabi mo? Sisiguraduhin ko, hindi ka magtatagal. Bilang asawa ng CEO. Diyos ko, Tara, mga tao, tingnan nyo to. dapat nyo itong makita. Ngayon, baligtad na ang sitwasyon. Ang asawa ng CEO, wala siyang pakialam sa nanay niya. Pinatawag pa nga niya ang pulis sa akin. Ang ganda ng palabas na to. Ngayon, baligtad na ang sitwasyon. Ganito ang trato ng asawa ng CEO sa sarili niyang ina. Wala talagang pakialam. Tinawagan pa nga ako ng pulis. Paano siya makakagawa ng ganon? Sobrang walang utang na loob. Walang perpektong magulang sa mundo. Kahit anong gawin ng nanay niya, hindi naman tama na tawagan ng pulis ang sariling ina, di ba? Oo nga, sobrang walang respeto. Paano na pangasawa ng CEO ng Harrington Group ang isang babaeng katulad niya? Kapag wala siyang makuha sa akin, sinisiraan na lang niya ako at winawasak ang reputasyon ko. Ma, ikaw talaga ang totoong ina ko. Sinasabi ko lang ang totoo. Ikaw ang walang utang na loob. Sa totoo lang, wala akong pakialam sa pagiging asawa ng C. Pero huwag mong isipin kahit sandali na sisirain mo ang pangalan ko at lalapastanganin. Noong hiniwalayan mo ang tatay ko at nagpakasal sa iba, bawat buwan nakukuha mo ang 8,000 piso na sustento mula sa kanya. Pero sa lahat ng mga taon na iyon, palagi akong gutom, hindi sapat ang kinain ko. Kahit ang mga damit ko ay luma at pinaglumaan na. Ayaw mo pang bayaran ang matrikula ko. Muntik na akong hindi makapag-aral. Kailangan kong magtrabaho para makapag-aral. Lahat ay sariling sikap. Sa loob ng maraming taon, sinipsip mo ang pera ng tatay ko. At pagkatapos kong magtapos, sinimulan mong sipsipin ang sa akin. Lahat ay napunta sa kanila. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko para sa inyong lahat. Pero noong huli na nagka-acute appendicitis ako, kailangan ko ng 10,000 dolyar na deposito. Puro dahilan lang ang inyong lahat. Mula ngayon, wala na akong natitira na maibibigay sa iyo. Tinatawag mo akong walang utang na loob ngayon. Dahil lang, hindi na kita hahayaang makinabang pa sa akin. Huwag niyo siyang pakinggan. Walang perpektong magulang sa mundo. Anak kita. Tapos tatawagan mo ako ng pulis. Huwag kayong maniwala sa kanya. Nagsisinungaling siya sa inyong lahat. Parang may punto siya. Hindi naman ito stepmom. Bakit niya sasaktan ang sarili niyang anak? Bakit niya sasaktan ang sarili niyang anak? Walang puso. Ang gulo-gulo nito, parang baligtad na ang mundo. Magbabayad ka rin sa ginawa mo. Kahit gaano pa kalala ang sitwasyon, hindi mo pwedeng tawagan ng pulis para arestuhin ang sarili mong ina. Eksakto. Talagang walang respeto iyon. Mia, oh Mia, traidor ka ng sarili mong ina. Sira na ang reputasyon mo. Paano ka na lang kaya magtatrabaho sa mga Harrington ngayon? Tiyak na ipapawalang bisa ni Zack ang kontrata ng relasyon ninyo. Ano nang pinagkakaabalahan nyo? Zack. Zack. Ginoong Harrington. Anong nangyayari? Ang nanay at kapatid niyang lalaki ay kumuha ng gamit sa tindahan ng hindi nagbabayad. Kaya, napatawag ang pulis ng ginang. Zack, ang nanay at bunsong kapatid ni Mia, ay nagkagulo sa Harrington Jewelers. Sinira ang reputasyon ng kumpanya. Paano makakapagtrabaho ang ganoong tao sa mga Harrington? Totoo ba ang lahat ng sinasabi nila? Well, Ginoong Harrington, hoy. Ako ang bayaw mo. Oo, tama yan. Ginoong Harrington, ako ang biyenan mo. Biyenan, bayaw, peke na peke ang pagiging nobya ni Mia. Bayaw. Biyenan. Karapat dapat ba talaga kayong tawagin ganoon? Sabi ko na nga ba, hindi talaga nagustuhan ni Zack, si Mia. Ngayong nagkagulo na ang pamilya niya. Yung pagpapanggap nilang magkasintahan, mawawasak din yan. O diba, ayaw na sa kanya ng CEO. Kung wala siyang maibibigay na kapalit, hindi siya magiging asawa ng CEO. Oo, hindi na yan mangyayari. Hindi. Siya ang pakakasalan ko. Pero wala kayong kinalaman doon. Ano? Ang aking nobya, hindi magiging donasyon ninyo ng dugo, at tiyak na hindi rin ako, papayag na samantalahin nyo ako. Kayo ay sarili ninyong tao, siya ay sarili niya. Hindi ko hahayaang, ang masamang ugali ninyo, ang magbago ng nararamdaman ko para sa kanya. Paano nangyari ito? Sino ang nagtangkang magnakaw sa Harrington Jewelers?
Sila yon. Gago ka, anong lakas ng loob mong tawagan ng pulis ang sarili mong nanay? Mas masahol ka pa sa hayop. Sumama ka sa akin. Kakarmayan ka ng kidlat. Huwag mong tatawagan ng pulis. Zach, Ayos ka lang ba? sinira na talaga ng pamilya niya ang reputasyon ng mga Harrington. Kung gusto mo ng pag-ibig, kung gusto mong magpakasal, marami pang ibang tao dyan. Malinis ang record ko, mayaman ang pamilya ko. Daang beses akong mas maganda kaysa sa kanya, kaya bakit lagi mo siyang pinagtatanggol kahit anong mangyari? Simple lang. Dahil gusto ko siya. Ano? Ano? Bakit ko nasabi iyon ng malakas? Pwede kaya? Na talagang nahuhulog na ako sa kanya. Gusto mo siya? Kasintahan ko siya. Siyempre, kailangan ko siyang mahalin at protektahan. Mananatili ako sa tabi niya anuman ang mangyari. Wow, talaga namang sobrang lambing ng sihi sa asawa niya. Mas mabuti pang bumalik na ako sa trabaho. Bakit? Kontratang magkasintahan lang kayo. Eh bakit lagi mo pa rin ipinagtatanggol siya? Pwede kayang si Zach ay talagang may gusto kay Mia. Imposible. Ang asawa ng CEO ay dapat ako. Hindi ko inakala, yung putang yun pala, talaga nga niya kaming ipinasok dito. Paano naging ganito kabagsik ang puso niya? Kanino ka nagmumura? Nadulas lang. Yung salbaheng yun. Wala man lang pakialam sa sariling pamilya. Hintayin mo. Ako sa kanya. Aakuhin mo siya. Kung ganun siya kabagsik sa inyo, bakit nyo pa paglalambutan ang loob sa kanya? HMM. Hoy, ganda. Sino ka ba? Ang kaaway ng kaaway ko ay kaibigan ko. Ako ang makakatulong sa iyo. Hay nako, nakakainis talaga ako. Malinaw naman na, kontratang relasyon lang ito. Bakit kailangan mong magpakatotoo? Nakakakilig talaga. Nakakainis talaga. Nandito ka pa rin hanggang ngayon? Alam ko, gusto mo lang ako dahil nasa ganitong kontratang relasyon tayo. Kaya, pwede bang... Ako, sa tingin ko, hindi lang yon. Ano? Wala. Sinabi mo lang. Ang ibig kong sabihin, pwede bang... Tigilan mo na ang pagsasabing gusto mo ako. Baka maniwala ako. E di maniwala ka. Ha? Babalik na ako para mag-overtime. Buwisit na bata. Walang puso yan. Kaya hindi niya tayo masisisi kung tayo'y maging walang awa. Pagdating ng panahon, patulugin siya ng kung sino-sino. Tingnan natin kung gusto pa siya ng CEO na yun pagkatapos. Pareho lang, wala tayong mapapala sa pagsasama niya sa CEO na yon. Eksakto. Mas mabuti pang maghanap na lang tayo ng kung sino. At ipakasal siya. Sige, kahit papaano, may mapapala tayo. Mia, ano ba naiisip mo? Malaking tao siya. Bakit siya magkakagusto sa ordinaryong babae tulad mo? Kontrata lang ang relasyon nyo. Kontrata. Bata ka. Ano nang ginagawa nyo rito? Hehe. Hoy, ano nang balak nyo? Lumayo kayo. Zachary, tulungan mo ako. Ang CEO mismo, ang nagdala ng midnight snack mo. Huwag kang magyabang. Hindi. Sasabihin ko na lang na i-deliver ito. Ang huli na ng gabi, bakit ang bilis mo magmaneho? Hoy, nasaan na siya? Umuwi na ba siya? Baka pumunta lang siya sa Sire.
Hello, tingnan mo agad ang mga security camera. Kapag may nakita kang kakaiba, ipaalam mo agad sa akin. Hello. Sir, nakuna ng security camera si Mia na dinala ng isang middle-aged na babae at isang mas batang lalaki. Tatawagan ko na ang pulis. Ipadala mo agad sa akin ang footage. Sige. Ang huli na ng gabi, bakit ang bilis mo magmaneho? Sila yon. Sa loob ng 10 minuto, gusto kong malaman kung nasaan si Mia. Kung hindi, lahat kayo ay tatanggalin. Mr. Harrington, nakita na namin siya. Nasa isang bahay ang madam, sa north of Riverdale. Tara na. Pakawalan mo ako. Ma, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Sinasabi ko sa'yo, ang aking nobyo ay ang ECC ng Harrington Group, si Zachary Harrington. Hindi niya hahayaang makalusot kayo. Ang CEO. Eh ano naman, ni Singkong Dulang ay hindi siya nagbigay para sa bigay kaya, mas mabuti pang ipakasal ka na lang sa aso. Si Henry ay isang ordinaryong tao lang, pero hindi naman siya mas masahol pa sa CEO ng mga Harrington. Dapat mong pahalagahan ang biyaya mo. Pahalagahan mo ang meron ka, Ale. Ma, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Ma, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito, Ma. Hoy, magandang dalaga. Nandito na ako. Kumusta? Heto ang 300,000. Kapag nagkaanak na siya ng lalaki, bibigyan pa kita ng dagdag na 200,000. Huwag kang mag-alala, talagang magbibigay yan sa'yo ng malusog na apo. Umupo kayong lahat, gagawa muna ako para sa anak ko, ng isang mangkok ng pampalakas na sabaw ng baka. Ang hirap na nga ng pinagdaanan ng anak ko. Bilis, sige na. Epektibo. Sa perang ito, makakapag-asawa ka na sa wakas. Mag-asawa. Hoy, bakit ang tahimik? Hindi pwedeng tapos na. Yung bayaw ko ba, ay talagang ganun kabilis sa kapatid ko? Ang bilis masyado nun. Nasaan siya? Sino? Ah, yung kapatid ko. Huli na. Tapos na siya. Tinatanong kita, nasaan siya? Tigil. Tigilan mo na siya. Nasa kwarto siya. Sa kwarto. Sinasabi ko sa'yo, huli na ang lahat. Matagal na siyang tapos. Bitawan mo ako. Panoorin mo kung paano kita gagambalain. Ipapaalala ko sa'yo ang kapalit kapag nakialam ka sa iba. Mia, okay ka lang ba? Pasensya na late ako. Batang to, ang kapal mo. Ano ba ang ginagawa mo? Hindi ba kita binalaan? Huwag mong hawakan ang nobya ko. Hindi mo ba naintindihan ang salita ng tao? Anak, hetong sabaw mo. Nanay, hindi na ako tunay na lalaki. Diyos ko. Eh ano? Anak, anong nangyari dito? Nanay, hindi na ako lalaki. Ano? Siya ang may gawa. Lahat to, dahil sa babaeng yun. Sinira niya ako. Hindi na ako lalaki. Ikaw pala, hindi kita palalampasin. Naghahanap ka ng gulo. Si Mrs. Harrington ay hindi basta-basta magagalaw. Mrs. Harrington, Mrs. Harrington, Mrs. Harrington. Bawat utang may utang. Biktima rin ako. Hindi ako ang hinahanap mo, kundi sila. Tara na.
Ay, matandang manloloko ka. Kinuha mo ang pera ko. Sinira mo pa ang anak ko. Hindi ito ang huli sa atin. Hindi kita palalampasin ng ganito lang. Hoy, anong ginagawa mo? Bitawan mo, bitawan mo. Anong ginagawa mo? Sisiraan ko rin ang anak mo. Nakakatawa, kuripot sa maliit, gastador sa malaki. Sa totoo lang, gusto kong malaman kung gusto pa rin ng nanay ko ng malaking dote para sa kanyang minamahal na anak. Alam mo ba kung gaano kadelikado yon? Kung hindi mo kaya yung lalaking yon, kung may ginawa siyang kalokohan, paano kung... Nag-aalala ka ba sa akin? Alam ko, dahil ito sa relasyong kontrata lang. Nag-iisip lang ako ng sobra. Mia, mahal kita. Mia Donovan. Pakasal ka sa akin. Bakit mo ako gusto? Dahil, Hindi ikaw ang tunay niyang mahal. Pampalit ka lang. Ano nang sinabi mo? Huwag mong isipin na dahil nag-propose sa'yo si Zack, panalo ka na sa akin. Kapalit ka lang. anong klaseng kalokohan yan? Lumabas ka. Hindi yan kalokohan. May ebidensya ako. Basta tulungan mo si Zack na hanapin ang tunay niyang mahal at ituwid ang mga pagkakamali mo. Hindi ka magagalit ni Zack ng matagal. Mia, Yan din ang iniisip ko. Alam mo, sinabi sa akin ng CEO na hanapin ang kanyang childhood sweetheart. Narinig mo yan. Pampalit ka lang. Kaya, totoo pa lang, pampalit lang ako sa tunay mong mahal. Mia, hayaan mong magpaliwanag ako. Kaibigan ko lang yon noong bata. Yon lang, ang lahat. Mr. Harrington, may bagong balita tungkol sa childhood sweetheart mo. Pagkatapos ikasal ng nanay niya, ang kanyang stepfather, pinapalitan niya ang apelyido niya ng Donovan. Mia Donovan na ang tawag sa kanya ngayon. Ano? Kaya, ang hinahanap mo pala sa akin, ay ang asawa mo na pala? Kaya, ikaw pala si Nolan. Pakakasalan kita paglaki ko. Tandaan mo, ikaw ang pakakasalan mo, ha? Ikaw pala. Paano nangyari ito? Bakit ganito ang nangyari? Aubrey Sterling, ikaw ay pinaghihinala ang kasabwat. Sa isang pagdukot, sumama ka sa amin. Mia, patawarin mo ako. Ayokong makulong. Patawarin kita, para tuluyan mo na ako. Saktan pagkatapos. Mia, Mia. Kaya pala ang aking munting prinsesa ay nasa tabi ko na pala. Mr. Harrington, sana'y magkaanak ka na agad.